Good day mga backyard, and welcome back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobby. And for today's video, I'm going to show you on how I'm going to ferment again food para sa ating mga alaga dito sa ating backyard hobby. At yung ating materials na gawing fermented ngayong araw na ito ay yung water lily. And mga kabakyard, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please support my YouTube channel by subscribing, like, share ng ating mga videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next video. Mga backyards, what I said, mag-ferment tayo ulit ng pagkain para sa ating mga alagang inalagaan natin dito sa ating backyard, kasi nga para makatipid tayo sa kanilang pagkain. And isa sa aking piniferment ay itong water lily, kasi ang dami. And so nagkuha ako ulit ng water lily. Yan, at ito ay chops ko. I'm going to shred natin to gamit itong ating shredder, and then haluan ko ng ating panghalo sa ginagawa natin fermented na water lily, pagkain sa ating mga alaga. Kasi kailangan akong mag-imbak ng maraming fermented food for our animals here in my backyard, dahil by the end of this month medyo mawala tayo ng medyo mahaba-haba. So para ito ay magiging ready na mga backyard. So tara, kita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. So una-una, siyempre kailangan natin muna i-shred to, or i-gamit itong ating shredders. I-shreds natin to, chops natin. Pero ang ginagawa ko dito, kasi kapag one time lang ay medyo mahahaba pa yung iba. So kaya kailangan natin two times natin i-shreds to. So tara mga backyard, bana natin mga backyard.
Backyard, ganito naka pino yung ating shreds na water lily. Ayan, okay na yan. Medyo pang mayroon pang ibang mga mahaba. Ito na yung pangalawang bisis na inano ko, shreds natin to. Ayan, ganito na siya kapino. Okay na yan mga backyard. So kung maihalo na natin to sa iba nating mga materials na i-ferment, and ma-ferment natin ito ng 7 days pataas, ano pa naman to, lalambot to mga backyard. Pwede nating isa ng gamit ng ating kamay at maihalo para kakainin ng ating mga alaga mga backyard. So mag-ano pa ako mga backyard, kuha pa ako ulit ng maraming mga water lily kasi kulang pa to. Isa pa lang malaking palanggana. So at least sa isang drum na malaki kailangan natin at least 3 or 4 mga backyard. So abangan nyo na lang mga backyard yung ating fermented water lily para sa ating mga alaga. Natapos na natin na i-shreds, chops yung ating water lily, and mag-mix na tayo para mailagay na natin ito sa ating lalagyan na i-ferment natin. So ganito karami yung linalagay ko na water lily na shredded na, and then yung ilagay natin dyan mga backyard is dara. So yan, linalagyan ko ang inahalo ko dyan is 8 to 9 na dangkal na ganyan. Depende sa'yo kung gusto mong ramihan, pero dito sa akin yun lang yung ginagawa ko kasi para makatipid tayo. Tapos ito yung aking ano ba yun, molasses. Na-mix ko na to sa tubig, and so depende din sa'yo kung ano karami yung ilagay mo. Sa akin tantya lang, pero walang problema, marami man ang ilagay mo, okay lang kasi mas ganda yung fermentation din. So yun lang yung aking linalagay mga backyard, and maliban sa darak, pwede pa naman ninyo mahaluan pa ng ibang mga greens. Anong gusto nyo ihalo, mais o ano pa dyan, pwede. So yan mga kabakayard, mini-mix natin muna. Yan, kailangan na ma-mix natin ng maayos bago natin lagyan ng molasses o tubig para maganda yung mixture natin mga kabakayard. So kailangan ganyan, yan, para maganda yung fermentation natin mga backyard. Pagkatapos nating mailagay yung molasses, tubigan natin, ayan na siya. Ito yung mixture natin. Yan, 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 ganun lang, hindi masyadong mabasa, tama-tama lang. Yan, yan, tama-tama lang ito. Tsaka pag ganito ka basa, maganda yung fermentation nito mga backyard. Siguraduhin lang natin na ma-sealed natin ng maayos yung ating lalagyan, at kailangan na ma-press natin ng maayos yung gilid na every layer para hindi mapasukan ng hangin. Pero kapag ma-sealed naman natin ng maayos yung kanyang takip o yung kanyang okay na yun. At saka kailangan hindi masyadong puno yung ating barrel o yung ating lalagyan. At least lagyan natin ng allowance na mga apat na tudlo o isang ganito, isang langka. Kasi to
aalsa mga kabakyard, aalsa siya, kaya kailangan mayroong konting extra or yung ating lalagyan. Huwag nating sobrang punong-puno, kasi nasubukan ko dati and umalsya siya. Muntik niya na nasira yung yung tip ng aking lalagyan. Ayan naman, hindi water lily yung ginawa ko natin dati mismo, kundi yata cabbage yung ginagay ko. Tapos na mga kabakyard, gawa na tayo ng isang drum. So ang ginawa natin, linagyan pa rin natin ng binuhusan ko ng molasses sa taas ng at least 3-4 na tabo para para magiging maganda pa yung ating fermentation, at saka mabango to mga kabakyard. So gawin natin, sealed ko na lang to, tapos kailangan ng ayos, sealed natin ng maayos to. Takip niya mga kabakyard yung kanyang lid para hindi sisingaw, hindi papapasukan ng hangin mga kabakyard, para maganda yung kanyang fermentation, hindi masisira. Hindi kapag pasukan kasi ng hangin mga backyard ay magiging mag-mold siya sa kaya masisira yung fermentation natin. At saka hindi maganda. Instead na mabango, sobrang amoy. Kasi nakaranas na ako dati, kaya siyempre kailangan natin mag-learn sa ating pagkakamali. So kaya yan, research tayo kung anong kailangan na gawin natin. So kailangan pala na ma-secure natin yung lead niya ng ayos. So i-cover na natin ito mga kabakyard. Tapos na natin i-seal. So dito na lang natin, dito na matapos yung ating video. Hope na mayroon tayong matutunan dito sa ating ginawa at makatulong sa inyo. Alam ko marami namang gumagawa nito, pero ito yung isa sa mga paraanan mga kabakyard kung paano tayo makatipid sa pagkain ng ating mga alaga. At maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. May God bless you. Thank you again.